Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito pong si Muntinlupa Mayor Raffy Biazon. So, hindi ko kasi nilulubayan no, doon sa issue sa kanya. Excuse me. Ito, sabi dito ng Batang Munti TV. No, ito ay isang FB page. Sabi niya rito, what happened, Mayor? I know. PDAP scam right? Deserve na managot sa paggamit ng pondo ng taong bayan. Oops! Matamaan, huwag magalit. No. So kinuha yung video ng assortage. Yan. May follow-up pa siya. Graft, katiwalian, corruption. Yan ang kaso, malinaw na ang hatol ay guilty. Okay, totoo po yun. May hatol na guilty nga sa kanya. Ang problema, hindi pa naman ito final and executory. Imagine, graft yung pending na lang ngayon sa kanya. Pero yung mga mabibigat na tatlo, yun pong tatlo, na-dismiss na yung mga mas mabibigat. Pero etong graft, ang nangyari po kasi rito, hindi po niya dinekwat yung pera. Ang nangyari doon, nagtiwala siya ng todo-todo na yung organisasyon ni Cunanan, no, yung sa yung technology research, basta yung ganun. Si Cunanan, ito yung nasangkot din sa Pogo. No? Ilang kulong na inahabot niyan eh. No, nakakalabas lang ganun, tapos patuloy na nahatulan pa rin ng korte. Yan, abogado yan, taga Pampanga, bataan ni GMA yan nung araw. So, kasabwat yan nito ni PDAF Queen. No? So ngayon yung kanyang pondo nung kongresista siya na i-allocate nila na yung tauhan niya nag-download ng budget doon sa peking mga organisasyon ni Napoles. Akala naman niya dahil tiwala siya lalo na yung organisasyon ni Cunanan, ito yung mga ngasiwa doon sa proyekto. Proyekto yan para doon sa Muntinlupa, parang ayuda, ganun. May gagawin sila. Anak ng baka. Hindi pala nangyari. So yun ang pagkukulang niya. Yung sobrang pagtitiwala niya. Hindi niya ninenok yung pera. So ngayon, ito yung tirada naman sa kanya ng I know. PDAP scam, right? An LGU official just got arrested for being tied to the pork barrel scam. Sino nga ba siya and what will happen after his arrest? I'm Quinn. Tara, let's sort it. Muntinlupa Mayor and former lawmaker Raffy Biazon was found guilty of graft for the misuse of Priority Development Assistance Fund. Pero hindi binabanggit na yung tatlong mas mabibigat na mga kaso ay na-dismiss na. Na pinadaan sa gawa-gawang NGOs ng Pork Barrel Queen na si Janet Lim Napoles. Dahil dito, Biazon will be serving a minimum of 6 years and a maximum of 10 years in prison. Anong will be? Ibig sabihin, sure, hindi pa nga hindi pa nga final yung decision na yan. Alam ko, inapilan nila yan eh. Bukod pa rito, matatanggal din ang kanyang titulo bilang mayor ng Muntinlupa. halatang yung assortage yung content nito hindi na iintindihan Paano matatanggal wala pa, hindi naman final and executory yung desisyon. Still, nanindigan siya at sinabing mag-a-appeal siya sa desisyon na ito. He also commented that these issues are only noise or distraction at mananatili pa rin siya to serve Muntinlupa. Tama. The pork barrel scam costed the government 172 million pesos. And again, these funds come from our taxes kaya tama lamang na kung sino mang sangkot dito ay managot. Tama. Still, Biazon is just one of the many individuals who are connected to the case na deserve ang managot sa paggamit ng pondo ng bayan. Ang tindi ni Napoles nun Ang tindi ni Napoles Si PBBM, nadali rin ni Napoles dyan sa PDAP scam na yan. Kaya lang, ang kagandahan nung kay PBBM, hindi niya mismo
tawag diyan, hindi niya mismo personal na sabihin nating nahawakan yung pera, yung gano'n. Meron siyang proyekto, pinaubaya niya sa DPWH. Now, in regards to the funding, bahala na si ano, yung funding. Kasi kapag kami funding yan, sila mismo yung nagre-request na i-release yan eh. So, nung na-release yung pondo, direkta doon sa DPWH. Samantalang yung ibang mga kongresista, sila mismo yung nangasiwa doon sa proyekto nila. So, meron ditong tawag diyan, merong iba sa kanila, ang sinasabi nila, hindi ko naman yun pirma. 'Di ba? Yung iba mga nahatulan, yung iba mga nakulong na. Pero dito sa case naman ni Biazon, hindi naman ganoon. Ang nangyari, yun lang talaga na sobra yung tiwala niya doon kinakunanan. Tapos yung kanyang tauhan, hinayaan niya na ito na yung trumabahong. Akala niya kasi, magiging, ibig sabihin flawless yung trabaho. Tiwala sa tauhan. Yun ang mahirap. Diba? Kaya hirap magtiwala sa mga tauhan eh. Alam niyo naman, pagkausapin ng pera. Diba? Sabi nga sa Biblia, for the love of money is the root of all evil. Tingnan mo naman si Judas Iscariote. Diba? Pinagkanulo si Jesus. Oh. Matamaan, huwag magalit. Okay. So yun. Some parts ay totoo naman po. Well, gusto ko lang naman ding ipakita rito na etong kay Biazon. Alam niyo ba na 4 years na straight consistent sila na wala ho silang problema doon sa COA. Doon sa budget ng Muntinlupa. Kung tirador yan na magnanakaw, magkakaproblema yan. Kaya si Sara nga 125 million lang, nagka-problema pa eh. Diba? Yan pa. Oh. At saka nakakakuha sila yung audit rating na tawag dito, yung unqualified or unmodified opinion. Ibig sabihin, suabe, walang sabit, nasa standard yung presentation nila ng kanilang liquidation ng nagastos nilang pera ng lungsod ng Maynila. Yun naman ang kanilang ipinagmamalaki. Kasi pagkatapos ng issue na yan ng PDAF, wala na ho nag-iibang issue tungkol sa kaperahan niya kay Mayor eh. So again, bakit ko tinututukan naman ito ngayon? Kasi nakapanghihinayang yung mga ganitong klase ng leader na katulad po ni Vico Soto ng Pasig. 'Di ba? Sabi nga nung iba diyan, dati putya, nung campaign period hanggang nung mag-election, ang binanatan ng issue ng corruption si Vico Soto. Kesyo yun dun sa City Hall nila na pinatatayo. Oo nga ngayon wala na tayong mabalitaan tungkol dun sa City Hall ng Pasig, 'di ba? Na everything was just noise para sa election. So rito sa kanya, ganun din. 'Di ba? Kaya kapag hindi ito sinasagot yung ganito, makakapanlason sila ng isipan. Pero doon naman ako believe mismo kung titignan ninyo yung page ng Batang Muntinlupa, ang mga netizen mismo ang bumabasag doon sa nagpo-post ng kontra rito sa mayor nila. Kasi kita naman nila fake news Kita naman din kasi nila Pero pagkababa nga lang ng desisyon, dismiss ang iba, kaya lang yung draft lumusot. Diba? So, ang nangyari, pagkakuha ng desisyon, balik lang sa trabaho. Nabigay ng mga gamot, yung mga nakaschedule ng mga proyekto nila ng araw na yon. Ano problema sa Pilipinas? Talamak ang fake news. Diba? Kaya kailangan yung mga political leaders natin, yung mga nasa posisyon, matuto kayong sumagot. Diba? Matutulad lang kayo. Ito kay Raffy Biazon, matuto siyang sumagot. Huwag yung ganong tahimik lang. Kasi, tignan nyo, ang nangyari kay Martin Romualdez. Diba? Kay PBBM. At least si PBBM, presidente na. Si Martin Romualdez, hindi pa presidente. Maaga nang sinunog yung kanyang reputasyon. Diba? Kailangan talaga pinapatulan ang mga fake news peddlers. Okay?
And again, congratulations sa mga taga Muntinlupa kasi matino yung mayor nyo. Kayo mismo